Our scripture reading for today is found in Ephesians chapter 3, verses 14 to 21. And I'm reading from today's English version. For this reason, I fall on my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth receive its true name. I ask God from the wealth of His glory to give you power through His Spirit to be strong in your inner selves. And I pray that Christ will make His home in your hearts through faith. I pray that you may have your roots in foundation, in love, so that you, together with all God's people, may have the power to understand how broad and long, how high and deep is Christ's love. Yes, may you come to know His love, although it can never be fully known, and so be completely filled with the very nature of God. To Him who by means of His power working in us is able to do so much more than we can ever ask for or even think of. To God be the glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever. Amen. Tayo pong lahat ay napagpala sa ating pakikinig sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid, sa umaulang araw na ito sa amin dito sa Pilipinas. Patuloy na pasalamatan natin ang Panginoon sa isa na namang pagkakataon at pribilehyo na tayo po ay magsasalo-salo sa dulang ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto ko pong gamitin ang tema na nasa ating lectionary ngayon, Rooted and Grounded in Love. Rooted and grounded in love. The word grounded catch my attention. I have something in mind about this word. It is about electricity. The word is often used by the electrician. Pag gumagawa po yung mga electrician natin, may mga caution sila, lalo na't may mga kasama sila na hindi maalam doon sa electricity. Meron silang sinasabi, baka mag-ground ka dyan. O kaya pag nahawakan mo, yung bahagi ng kanilang ginagawa at kapag nanginig ka, grounded na yon. Yun na yung tinatawag nating grounded ka na. Nag-ground ka na. Or sasabihin mo, pag naranasan mo, ay, nag-ground ako. That's why I consulted the dictionary. What does electricity grounded mean? The dictionary tells us about this word. What is electrical grounding? Electrical grounding is a backup pathway that provides an alternating route for the current flow back to the ground if there is a fault in the wiring system. It facilitates a physical connection between the ground and the electrical equipment and appliances and home. Does electricity need to be grounded? Grounding electrical circuits is a very important safety procedure. Without electrical grounding, this stray voltage could start a fire, damage appliances, or shock bystanders. Proper grounding will protect your home's electrical system even in case of a massive power surge or lightning strike. So grounding in electricity is very important. It is for safety reasons. The other meaning of grounded is when you say that someone is grounded, you mean that they are sensible and reasonable and that they understand the importance of ordinary things in life. Dito natin titignan ngayon yung tema natin, grounded in love. Rooted and grounded in love. What it does mean to be rooted and grounded in love?
To understand this, we should know first the different meaning of love. We have so-called selfish love. This is the I principle. What is mine is mine. What is mine only. And what is yours is mine, if I can get it. The principle, the I principle, ito yung ang akin ay akin lang. At ang sayo ay magiging akin kung makukuha ko. Ito yung selfish love na tinatawag po natin. But what are the components of selfish love? Unang-una, makikita po natin yung mga component po nito, though, lagi kong sinasabi na hindi po limited dito, doon sa mga, kung ano ba yung mga component ng selfish love, according kung paano natin ito naranasan o paano natin ito naobserbahan. Isa sa mga component po nito is the desire of the I. The desire of the I. In the Old Testament reading in 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 15, we read about the lesson or about the story of King David. Isang hapon po, natulog si David at nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad doon. At mula roon, may natanaw siyang isang magandang babaeng naliligo. The desire of the eye. Ipinagtanong niya kung sino iyon, sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba na anak ni Eliam at asawa naman ng Hiteyong si Urias. At si Urias ay isa sa mga sundalo ni David na tauhan ni Joab. Nagumpisa ito doon sa desire ng kanyang mata nung makita niya si Bathsheba na isang magandang babae na naliligo. At yung pangalawang component, mga kapatid, ng selfish love ay yung pag mayroon kang nakita, ay hahangarin mo na hindi lang siya makita. The second one is the desire of the flesh. Nung makita ni David si Bathsheba, ipinakuha niya ito. No? At nung pinakuha niya ito, sinipingan siya ni David at pinauwi. Pagkatapos, hindi siya nakontento doon sa nakita niya, ngunit gusto niyang mapagbigyan yung desire ng kanyang flesh. Dahil sa nangyaring ito, mga kapatid, si Bathsheba ay naglihi. No? Kaya't ipinasabi niya ito kay David. Bilang hari, anong gagawin niya? Bilang tao, anong gagawin niya? Na kahit siya'y hari at the time, ay mayroong something wrong doon sa kanyang action, doon sa kanyang desire, doon sa kanyang ginawa. So, after the desire of the flesh, na nakapag-commit na siya ng kasalanan, the desire to cover the committed sin. The desire to cover the committed sin. Ito yung ginawa po ni David ngayon. Inutusan ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab o Sir Joab at ang mga hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Ito yung mga usapan ni Urias at saka ni David. Pero actually, at the back of his mind, the back of the mind of David, mga kapatid, ay hindi ito yung kanyang concern. Kundi mayroon siyang gustong i-cover. Mayroon siyang gustong takpan. No? Kaya tinawag niya si Urias. Dahil ipinaalam na ni Bathsheba na siya ay buntis. So sabi ni David, to cover yung kanyang committed sin, umuwi ka na, sabi niya, at magpahinga ka. Nang galing ka sa malayong paglalakbay, at lumakad nga si Urias, mga kapatid. At ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Lahat ginawa po ni David, ano pa? Upang mapagtakpan niya yung kanyang ginawa. Hindi ito dahil mayroon siyang compassion o mayroon siyang pagmamahal kay Urias, kundi doon sa kanyang pagmamahal sa kanyang sarili.
Ayaw niyang mapahiya siya. Ayaw niyang matuklasan ng iba na mayroon siyang ginawang kasalanan. Pero si Urias ay hindi umuwi. Alam niyo, sinabi ko, o mayroon akong dinevelop na sermon po dito patungkol dun sa buhay ni Urias, yung pagiging principled soldier niya bilang principled servant. No? Hindi siya umuwi sapagkat mayroon siyang sariling rason o mayroon siyang rason. Parang hindi kaya ng konsensya na umuwi. No? At humiga, matulog dun sa magandang tulugan, samantalang yung kanyang mga kasama ay naghihirap. Kaya sinabi ni David, sige, dumito ka muna. Nang isang araw, bukas ka na umuwi. At the same time, hindi rin po umuwi si Urias sa kanyang asawa. So, anong gagawin ngayon ni David? Yung plano niya to cover his committed sin ay hindi po nangyari. Then, the desire to be acquitted. After na ma-confirm niya, ay, hindi ako nagtagumpay doon sa plano ko. Pero ngayon, nagkakaroon siya ngayon ng the desire to be acquitted from that committed sin. Kinabukasan, dahil hindi nagtagumpay si David, napauwiin si Urias at matakpan yung kanyang mga ginawa, sumulat si David kay Joab at pinadala kay Urias. Si Urias pang nagdala yung sulat. Ganito ang nasasaad. Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mababangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay. Masakit, di ba? Tingnan po natin. Dala-dala niya yung sulat, dala-dala ni Urias yung sulat, kapahamakan niya pala yun, na hindi niya alam. Hindi man lang niya binuksan kung ano yung sulat na yun para malaman niya sana. But itong lahat ng ito ay pamamaraan and desire of King David to be acquitted from his committed sin. Anong nangyari? Namatay si Urias. Namatay si Urias. Ito po yung mga bagay na nagagawa ng I principle. Yung selfish, yung makasariling pagmamahal, yung sarili mo lang ang yung iniisip at hindi mo iniisip ang kapakanan ng iba. These are the components of selfish love. Second is the other kind of love. The love of man to woman, or the love towards opposite sex. The love of man to woman. A concrete example of this kind of love was the love of Jacob to Rachel. It is found in Genesis chapter 29, verses 15 to 30. Makikita po natin dito yung istorya kung paano na in love si Jacob kay Raquel. No? Nung makita ni Jacob si Raquel, sabi ng Genesis, nabighani si Jacob kay Raquel. Kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. Oh, anong gandang pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae sapagkat willing siyang magsakripisyo, hindi ng 7 oras, hindi ng 7 araw, hindi ng 7 linggo, kundi 7 taon. Katagal mga kapatid, ano po? 7 taon na maghihintay siya, no? Paglilingkuran ko kayo, sabi ni Jacob kay Laban sa tatay ni Raquel, no? Mapangasawa ko lamang si Raquel. Ito yung kanyang naramdaman. And Jacob was willing to do sacrifices for that kind of love na inuukol niya at gusto niyang iukol o ibigay at ipakita kay Raquel. Jacob was in love with Rachel. Sabi niya, I will work 7 years for you if you will let me marry Rachel. Meron pa bang lalaki ngayon na ganyan? Tumingin nga kayo sa salamin, mga binata. Ay yung mga naghahanap ng kanilang partner in life, yung lifetime partner.
Yung covenant, na yung covenant ay walang expiration. 7 taong naglingkod si Jacob upang matamo niya si Raquel. Ngunit iyon ay katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Siguro yung 7 taon, parang iniisip lang ni Jacob, parang 7 araw lang yan. Ganon kalaki yung kanyang pagmamahal. Ganon kalaki yung gusto niyang iparanas, ipakita, iparamdam kay Raquel. No? So, mga kapatid, ngunit, nung matapos niya, yung 7 taon na kanyang paglilingkod, of course, pag naglingkod ka, ay maraming sakripisyo, maraming mga trabaho. At sabi ko nga, hindi man 7 araw lang ito, 7 years. Ngunit, nung matapos niya yung 7 years, mga kapatid, ay niloko siya, nilaban na kanyang tiyuhin. Hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah, yung panganay na anak ni Laban. Si Leah, sapagkat sabi niya, hindi practice dito na maunang mag-asawa yung mas bunso kaysa sa panganay. So, ano kayang naramdaman ni Jacob? Of course, frustrated siya, di ba? Niloko siya ng kanyang tiyuhin. Pero, hindi ito yung, kahit na frustrated siya, hindi ito yung tumigil, hindi ito yung naging hadlang upang hindi niya kunin, hindi niya hangarin na mapangasawa si Raquel. Sabi niya, dahil po sa tindi ng pagmamahal ni Jacob kay Raquel, sinabi niya kay Laban, sa kanyang tiyuhin, maglilingkod uli ako ng 7 taon para kay Raquel. Grabe, ano? Another 7 years ang ipaglilingkod ni Jacob sa kaniyang tiyuhing si Laban upang mapasa kanya si Raquel. At makita nga po natin sa wakas na ang kin ni Jacob si Raquel, mas mahal niya ito kaysa kay Leah. At naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. A total of 14 years working without pay, but to have his adorable and loving wife. This is what we call fall in love. Grabe, pag na-fall in love pala ang isang lalaki, ano? Pero, yung 14 years na yon na kanyang iginugol, mga kapatid, ay hindi ito yung naramdaman ni Jacob ay hindi ito yung love that is grounded or that is rooted and grounded in Christ's love. Because this is a kind of love, yung love of man to a woman. This is a love of man towards an opposite sex. But how about the love which is rooted and grounded in Christ's love? Katapos nating makita yung dalawang klase ng pag-ibig. Ngayon, papasok po tayo doon. Ano ba yung ibig sabihin at ano ba, paano ba natin ilalarawan yung love that is rooted and grounded? Paano ba natin ilalarawan ito? In Ephesians chapter 3 was a prayer of Paul for the Gentile believers. Ito po ay panalangin ni Paul para sa mga Hentel na mananampalataya sa Efeso. Kung babalikan po natin yung ating teksto, sabi po ni Paul, I ask God from the wealth of His glory to give you power through His Spirit to be strong in your inner selves. Anong ibig sabihin ni Paul? Hindi niya sinasabi ito directly upang pangaralan yung mga believers sa Efeso, kundi sinasabi niya ito na nanalangin siya sa Diyos. No? I ask God, the wealth of His glory to give you power through His Spirit to be strong in your inner selves. Ano ba yung inner selves? It talks about their spirituality.
It talks about the relationship with their God. It talks about the relationship with Jesus. And also, it concerns our spirituality, our inner selves as believers. Ito yung gustong makita at maranasan. Ito yung gusto ni Paul na makita at maranasan ng mga kapatiran sa Efeso. Ito yung kanyang panalangin. Na maranasan at patuloy na lumalim pa ang kanilang spiritualidad. And, sabi ko nga kanina, it also concerns our spirituality. How strong is your spiritual life? Our life is always have challenges. Pero, gaano ba kalalim yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos? Gaano ba kalalim yung relasyon na mayroon tayo kay Jesus? And every day in our lives as believers, there are varied challenges. And that challenges tested our faith, our commitment, and how to live the teachings of Christ. Mula sa mga bagay po na ito, mga kapatid, kapag pinag-uusapan po natin yung spirituality, hindi po ito naintindihan ng mundo. Hindi po ito naintindihan at hindi po nararanasan ito ng mga taong hindi pa nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. But we as believers, our love is rooted and grounded in Jesus Christ. Mula po sa mga hamon na ito, nasa hamon ang ating tiwala upang sundin at ganapin ang mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Which is, hindi po madali. Madali po yung katuruan niya kapag we are just claiming His promises. No? Kapag i-claim lang po natin yung kanyang mga pangako, yung katuruan na, manampalataya ka lang at hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakalob sa'yo. Madali lang. But how about I always saying or telling every Christian about the teachings of Jesus? Paano yung hamon ng love your enemy? Love your enemy. Di ba? Ang katuruan ng ating Panginoon ay sa ating mga mananampalataya ay hindi selective. Kundi ito'y requirement. Hindi selective na pipiliin lang natin yung gusto natin, kundi ito'y isang requirement na kailangan nating ganapin at walang pinipili, kundi ipamuhay. Gawin. So love your enemy is a great challenge for us. Kasanunay, Pastor, marmarwamatan. Actually, isa ito sa tanong sa ating Panginoong Jesucristo. Ilang beses ko bang patatawarin ng aking kapatid na nagkasala? Jesus answered figuratively. 70 times 7. Jesus answered figuratively. Endless. Endless, walang hangganan ang pagpapatawad sa mga nakakagawa ng mga bagay na ayaw nating gawin nila sa atin. I ask God from the wealth of His glory to give you power through His Spirit to be strong in your inner selves. Bakit? Minsan, bumababa po ang spiritualidad po natin. No, pero hindi po ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Hindi ito yung plano at gusto ng Diyos na maranasan po natin. No? Ang gusto niya, kagaya ng panalangin ni Pablo, ay tumibay po tayo doon sa spiritual life po natin. Pangalawa doon sa prayer ni Paul, I pray that Christ will make His home in your hearts through faith. Do you still remember why Jesus born in the manger? Because there is no available inn or place to Mary, His mother.
Awanin iti lugar, nga mabalinda nga pagyanan ni aganaken. So si Jesus ay pinanganak sa isang sabsaban. Punong-puno ang lahat ng bahay panuluyan at that time. Na parang pagka ini-spiritualize po natin ito, o ini-interpret po natin ito sa ating kalalagayan, ang ating puso, sa ating puso ay kumakatok ang ating Panginoong Kristo. No? And gusto niyang pumasok. Pero pag yung pusong yan ay punong-puno ng kung ano-ano mang bagay, mananatili sa sabsaban si Jesus. Mananatili si Jesus sa labas. But i-clear mo yung puso mo. Ito yung panalangin ni Paul. Hindi lang sa mga mananampalataya sa Efeso, kundi maging sa ating lahat. I pray that Christ will make His home in your heart. Sapagkat si Jesus ay patuloy na kumakatok sa ating mga buhay. Panalangin ni Paul na sa kabila ng maraming pagkakabalahan ng mga mananampalataya sa Efeso, ay dapat sanang magkaroon ng lugar si Jesus sa kanilang puso. At ito po yung nararapat sa atin. Ito yung gusto ng Diyos sa atin. At ang sumunod, na panalangin ni Paul, I pray that you may have your roots and foundation in love. Rooted means fix po ito, na nandun. No? Nakatanim. Rooted. Bagamat ito'y lumalalim, no, yung ugat. Bagamat ito'y lumalawak din, no? At to become, for us, to become more stronger, yung foundation po natin, and also to develop strength while we are in this world. Yung pag-ibig na nasa atin, mga kapatid, na tinanggap natin sa Panginoong Jesucristo ay patuloy na lumalalim. Hindi ito movable. Hindi ito umaalis. Nasa atin po yan. Sabi po niya dun sa Efeso, so that you together with all God's people may have the power to understand how broad and long, how high and deep in Christ's love. Naranasan mo ang pag-ibig ni Kristo. Naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang pag-ibig na iyan, ang siyang patuloy na magpapalago sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. At ang pag-ibig na iyan ay patuloy na yumayabong, palalim, pataas, pa-broad, pahaba. Ito yung pag-ibig na naranasan po natin. And it is the Christ love. Ito po yung pag-ibig na si Kristo. Ito po yung pag-ibig, mga kapatid, na pinakikinabangan natin sa ating mga buhay bilang mananampalataya. My brothers and sisters in Christ, Christ's love is beyond our comprehension, far beyond from the measurement of this world. Christ's love is immeasurable. Pero pwede nating maranasan kung bubuksan po natin ang ating mga puso para kay Jesus. At sa ating mga nakaranas na nito, siya po, si Jesus, ay nakatira na po sa ating mga puso. To be rooted and grounded in Jesus Christ make us stronger than ever before. Make us to love all the people, even the unlovable, and even the people who hurt us. Love is not only the nature of Jesus. He is the love which yung pinag-uusapan natin na pag-ibig
ay walang iba kundi si Jesus. Christ's love brings us salvation. Christ's love brings us love also to the unlovable as Christ loved us. Christ's love brings us to become unselfish, loving others as we love ourselves. Christ's love is the key for unity. And from now on, after you receive Jesus as your Lord and Savior, you have already the key, the love. Use it because that key is the power to bring back people in God's community where people will in love with each other. We are the reflection of the image of Christ in this troublesome world. Humayo tayo, iparanas natin sa lahat ng tao ang pag-ibig, at ang pag-ibig na yan ay walang iba kundi si Kristo. Sa Diyos po ang papuri. Tayo manalangin. Maraming salamat, O Diyos, na sa gitna ng mundo na aming kinagagalawan, na punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng pag-aalala, punong-puno ng hinanakit. Maraming salamat sapagkat dumating ang aming Panginoong Jesucristo. Dumating ang pagmamahal ng Diyos na hindi pwedeng pantayan ng tao at hindi kayang ilarawan ng tao, bagamat ito'y nararanasan ng lahat ng may gusto at nagbubukas ng kanilang puso. Dakilang Diyos, maraming salamat sa presensya ng mga nakakasama namin sa online worship na ito. Dalangin ko, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu ay abutin sila, na hindi lang maintindihan ng pag-ibig na si Jesus, kundi maranasan nilang patuloy ang pag-ibig na ito. At lalo pang lalago, titibay, Panginoon, at pwedeng i-extend ito sa mga iba sa pamamagitan po namin. Dakilang Diyos, kung mayroon man kaming nakakasama ngayon na nangangailangan ng iyong pagyakap, yakapin mo siya, Panginoon. Iparanas ang iyong dakilang pagmamahal. Kung mayroon man sa amin, Panginoon, na naglo-longing for love, hayaan mo, Diyos, na kanyang maranasan ang pag-ibig na iyong ipinaranas sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat sa kabila po ng mga nararanasan po namin ay nandyan ka at hindi nang iiwan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa pagmamahal. Thank you, Lord, for your love. That is you, our God. Ama, payapain mo ang aming mga buhay. Dala-dala namin ngayon ang susi ng pagkakaisa. Si Jesus na siyang pag-ibig. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Natapos na ang ating sama-samang pagsamba, ngunit kayo'y magpapatuloy sa inyong paglilingkod. Ang anumang biyaya na inyong tinanggap ay inyong ipamuhay. Huwag din naman inyong kalimutang ibahagi sa iba. Mag-uumpisa sa inyong tahanan at sa lahat ng mga taong inyong makakasalamuha sa araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.